DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami ang inyong mga kasama, Ate Love at Kuya Jerry. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga kapatid, inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan mga kapatid, so ngayong umaga Ate Love at sa ating mga ka-family matters, lalo-lalo sa mga mag-couple ngayong umaga, no? Sayo pa nga, habang papalapit sa pagtapos ng taon, natural para sa mga mag-asawa na balikan at suriin ang mga nangyari, ang mga tagumpay at kabiguan, ang mga masayang alaala at ang mga sugat na iniwan ng pagsubok. Para sa ilan, ang taon ay napuno ng kagalakan at mahalagang tagumpay. Ngunit para sa iba, ito ay minarkahan ng pagsubok sa pananalapi, hindi pagkakaunawaan, mga inaasahang hindi natupad, mga hamon sa kalusugan o emosyonal na paglayo. Hindi inilalayo ng pag-aasawa ang mag-asawa ng mga laban. Sa katunayan, dahil ang pag-aasawa ay pagsasama ng dalawang hindi perpektong tao, hindi maiwasan ang mga pagsubok. Ngunit ngayong umaga, inaanyahan ng Diyos ang mga mag-asawa na huminto sandali at magtanong ng mas malalim. Ang mga laban lang ba ang ating naaalala? O binilang din ba natin ang mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos? Kaya naman sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang counting blessings, not just battles. Kaya naman sa lahat ng ating tagapakinig, sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O mag-comment sa ating Facebook page, i-click lang ang 1116 DXIS Your Community Radio. Ayan, Ate Love. Yes, nako, napakaganda, napaka-interesting ng ating pag-uusapan. Before the year ends, Kuya Jerry, Yes. no, let's count our blessings, no, not just battles. Ito'y napaka-critical, Yes. no, when it comes sa buhay mag-asawa. Kaya sa umagang ito, meron tayong mga 5 pag-uusapan, no? At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, Kuya Jerry, no? Dito na tayo dumako agad sa number 1 nating pag-uusapan. Bakit ba ang buhay mag-asawa inaalala ang battles more than blessings? No? Ikaw ba minsan nag-agree? Meron ba tayong mga nakikilala or nalalaman ng mga storya, no, Kuya Jerry, na itong mas naaalala pa yung battle, yung pinag-aawayan nila kaysa sa blessing na yun bang na overcome nila pareho. Alam mo Ate Love, sa buhay mag-asawa, hindi talaga may iwasan, Yes. no? Lalong-lalo na kung sa panahon or sa oras na yon, o lalo na sa panahong ito, kung nakita nila na marami talaga mga pagsubok, mga suliranin, mga challenges sa buhay, yan ang mga pagkataon na mas ma-remember nila, ano ba tong taong na ito? Ano ba tong buhay na to? Bakit ang daming mga problema? Yun bang, ang etong taon na to, hindi ko to taon. Oo. Kasi ang daming nangyaring hindi Oo. maganda. No, in marriage, battles feel personal. Yes. Totoo yan. Arguments hurt more because they come from the person we love most. Sometimes, kapag may arguments, kasi normal ito sa buhay mag-asawa. Mayroong mga arguments, may mga conflicts. Pero minsan, no, parang mas masakit ito. Kasi nga, galing ito sa
pinakamamahal mong asawa. Oo, No? basta may arguments na Ate Love, noon, napakasakit talaga Yes, yan. especially kapag ka may nasabi na tayong hindi maganda. Yes, No? totoo yan. Ikaw, kuan kay ka, uira kay ka. Oo. Nana, example, ka na siya. Uira yung kay ka. Alam mo yung, ang ikaw na naka-receive ng ganun na salita, iisipin mo, hala, oy, grabe po. Oy, gid kay ko gikan pag yun sa akong bana, oy daw ko, Oo, di ba? Kaya nga masabi Mga natin ganon. minsan, grabe ka sa akin. Grabe ka sa akin. Yung mga ganun, no, kasi parang iniisip kasi natin, lagi natin nilalagay sa isipan na, ay, grabe man talaga yun, kasi galing talaga sa kanya. Oo, Siya kaya, talaga, of all the person, of all the people, siya talaga ang nakapagsabi sa akin ng gano'n. Oo. Yung mga gano'n. So, parang iniisip natin na yun lang yung naaalala natin throughout the year. Yes. Especially throughout the year 2025. Yun lang yung mas naalala natin. Oo. And alam mo, Kuya Jerry, hindi yan maganda. Kasi, para bang magkakaroon na tayo ng hinanakit sa ating mga loved ones or di kaya sa ating mga buhay mag-asawa. Oo, ayan. So, yun ang mga isa sa mga points why married couples remember battles more than blessings. Pangalawa, Ate Love, ito din yung financial pressure feels heavier because it affects the whole family. Yes, nagiging Na-pressure ka tuloy sa... mas mabigat itong financial problem natin kasi nga yun lang yung iniisip mo. Naapektuhan talaga, hindi may iwasan. Ate Love, buong pamilya may iwasan. Basta may pressure sa financial. Kana bang makaingon jud ka ba nga grabe karon nga tuig oy kay Ingaw. wala mingaw man kaayo, wala man gi ka blessing, Oo. wala man gyud ko ano, pero hindi natin binibilang yung mga little things na nangyari sa Yes. atin na maganda, na kung paano na witness natin yung blessing ng Panginoon. Minsan masaklap, no? Minsan nakakalungkot isipin na hindi natin nakikita yung maliliit lang na ginawa ng Panginoon. Kasi mas napapansin natin yung mga malalaking battles na kanang giatubang na Yes. sa buhay mag-asawa. Especially, eto Kuya Jerry, especially kung nagsunod-sunod na ang inyong trials ba, like na ay na hospital sa family, and then sa extended family. Kanang sa Gunson, Oo, ang sa extended problema. family, kanang naay Naay mga kanang tragedy. nibalik sa Ginoo, kanang inana ba na mga tragedy na hitabo, and then naapay financial crisis. So, Yes. kanang kung nagsunod-sunod na, kanang kulang na lang makaingon ka ba nga grabe, gidakdakan, magigos kalibutan. No, yun lang ang maalala natin, kumbaga, no, paminsan hindi na natin ma-remember kung kung gaano kayo ka-bless kasi nandyan pa ang bawat isa sa inyo sa buhay mag-asawa. Yes. No? At pangatlo dito sa why married couples remember battles more than blessings, silence feels louder when it comes from your spouse. Oo. Especially kung ang iyong asawa ay tahimik lang. Paminsan parang, wala nga naman ni siya. Nga hilo man kayo ni siya. Kasi problemahan. Kana bang walay kibo? Oo. Ang binimog kung sen hitabo. Abinimog ka ng nasuko na. Oo. Abinimog na siya laing ginawa. Alarming kasi yan sa partner. Oo. So, iniisip na ng isa na hala. So, mo na din na imuhang mahunahunaan. No? Kanang, kumbaga ba, instead of counting the blessing, kato na imong gikuan, kato na imong gi-count, kana bang, sige ra kag kasuko nako, kanang dili ka mutingog, hilom kay ka, sige ra kag masuko nako. No? Dapat hindi pala ganun. Oo. Oo. Bakit ka natawa ko yun? Oo. Parang nakaka-relate ka ba? Parang Oo. nakaka-relate. Oo. Kaya nga Ate Love, no, over time, if we are not careful, married couples begin to measure the year by its conflicts rather than by God's faithfulness. Ayun, yun na yung sinasabi ko kanina. Kana bang maka-evaluate ka, makaingon na din ka nga, hala, mas daghan, magyug kaayo nga kanang days, oy, nga gaaway me, compared, or di kaya, mas daghan gyud ang problema karong tuiga, compared sa blessing nga gihatag ni Lord. No, but alam mo kapatid, hindi lang natin minsan napapansin kasi yung mga maliliit na bagay, yung mga kumbaga little miracles. Yes. Kaya sabi nga dyan, miracles, a million little miracles. Hindi natin yan nakikita minsan kasi nga little miracles. No? Kasi gusto natin, malaki Gusto natin talaga miracles. yung visible talaga, yung nakikita talaga natin ng miracles. Sometimes,
hindi na natin nakikita yung mga konting bagay na pinakita ng Panginoon kung paano siya ka-faithful sa atin. Kaya nga, Ate Love, no, the Bible reminds us, forgetting blessings does not mean they were absent. True. No? It means we stop recognizing them. We just stopped recognizing them. Kaya hindi natin sila napapansin. O, ikaw nga, kung meron kang paborito, example na lang sa family, no? Kung meron kang paboritong, or di kaya sa damit mo, kung meron kang paboritong damit na sinusuot mo talaga, yan lang talaga ang nakikita mo dyan. Pero, eto, kasi ako, na-experience ko to personally, Kuya Jerry, di ba, minsan kalat itong, natin itong cabinet natin. So, pag meron akong paborito kasi nga, balik ko dyan, pag matapos na laban, ibalik mo na naman. So, yun minsan ang unang-unang mo makita, yung paborito mong damit. Pero kung iligpit mo yan lahat, kunin mo yan lahat, at saka iligpit mo ulit, makikita mo yung iba pang mas magandang damit. Doon mo marirealize, hala, meron pala akong ganitong damit. So, doon mo, kasi you don't recognize them anymore. Kaya nga, no, sometimes the greatest blessings in marriage is not the absence of problems, but the fact that you did not give up. Yes, yun. Magkinahanglan yun, dili yun na mo surrender. Huwag mag-surrender. Kana bang may wag nating isipin lagi, or wag nating mindset lagi na parang ako lang ata ang walang blessing ngayon, na parang ako lang napag-iwanan. Pangalawa dyan, Ate Love, the grace to forgive again. Yes. Kinahanglan yun atong ipasulabi ang grasya sa pagpasaylo. Ano man, kinsa man naita nga dili ta kabalong pasaylo, ipasaylo biyata sa Dios. Yes. No, why not magpasaylo putang tanan? And pangatlo, Ate Love, the strength to stay when living felt easier. Yes. Yun ang ating unang punto, no? Napag-usapan na natin. Ito yung why married couples remember battles more than blessings. Dito tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Ito yung blessings are often hidden in the battle. Kasagaran na nato, no? Diha ay sa mga battles na to. Naadiya ang panalangin. Naadiya ang panalangin. Yes. Alam mo, Kuya Jerry, I remember a preacher once said, sabi niya na, kanang mailhan gyud daw nimo kung dool na ang panalangin. Kay napunog trials. No? Ang key lang gyud daw di ay ana is that dili mo give up. Yes. No? Pray. Kaya nga sabi diyan, push. Pray until something happens. You will see the light at the end of the tunnel lang talaga. Totoo sabi yan. Nila. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Pray lang ng pray. Kaya eto ang sinasabi ng ating Bible verse kanina sa ating devotional. Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything. Anxious ka ba, kapatid? Meron mga talaga. Totoo yan. Hindi natin i-deny. Yes, meron nga tayong kakilala nasabi niya yung grabe yung mga trials na nangyari sa kanila, yung sa kapatid niya, din sa pamilya nila, sa church pa. Pero alam mo Sunod-sunod Jerry, yung problema. Hindi po talaga maganda ang result ng anxiety. Yes. Kasi ang nangyari sa kanya is inatake siya talaga ng anxiety. Yun bang bigla na lang nanigas yung bibig niya, nanigas yung buong katawan niya, tumaas yung blood pressure niya. Naku, hindi po talaga maganda ang resulta kapag ina-anxiety attack tayo. Kaya napakahalaga na i-remember natin tong Bible verse na to, that do not be anxious about anything, but in every situation, sabi pa dito in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ganda ng word yan. I-present natin. Para bang yung ihatag sa Dios, ipastar nimo, imong isang at sa Ginoo, imong isumbong sa Ginoo ang tanan nimong request. When we say request, Ate Love, ay napaginuripot diya. Todo na ito nang ihatag sa Ginoo ang ato ang request. Yes, it only means, Kuya Jerry, na sabi nga ni Paul kanina, hindi kasi nagsabi si Paul na thank God when everything is perfect. But ang sabi ni Paul dito, with thanksgiving, even in difficult situations. Kahit na yung feeling mo na parang wala namang hirap. Wala namang gyud ni murag ako sa kadagan taos kalibutan ako magigitagano gid ani nga trial. Sometimes inana nato mindset, but sabi dito, even in difficult situations, give thanks to the Lord. Kaya nga, Ate Love, no, for married couples, no, blessings may look like, number one, growing patience
through repeated misunderstanding. Yes, yan pala ang blessing, no? Paminsan, usay bito kay ma-misinterpret nato. Usahay material mo gud Oo. ato gusto Usay nato. ang atuang Atong pagtuo sa blessing is Material. Kanang yung mahawiran, Oo. makitaan, no? But what kabalo di ay ang ato ding patience nag-grow na, Yes. nag-matured na. But, sabi mo nga dito, for married couples, yung growing patience, kahit na palagi kayong hindi magkakaintindihan, pero yung patience mo nag-grow, parang natuto ka ng maging mapagpasensya sa asawa mo. Oo. Yan pala ay isang blessing na din. Oo. Ang pangalawa naman Ate Love, learning humility by admitting wrongs. Eto, wow, no? Kasi, Oo. pag ang mag-asawa nag-aaway, Kuya Jerry, pataasan yun ng pride. Taas ang ihi. No. Pataasan ng wall, Oo. ng barrier. Pero kapag you learn to be humble, na kahit na alam mo na may mali din si Mrs. Pero ikaw ang Oo, pero ikaw na yung nagsasabi nag-initiate na, ikaw na yung nagsasabi na sorry, mali gyud na ako. Sorry kaayo, di ba? So you're practicing humility. And that is palatandaan na matured ka na. And that is also a sign that you are blessed. Yes. Ang pangatlo, maganda din to Ate Love. Being forced to pray together because they run out of your own strength. Kanang bitong dili na ka magsalay sa imong kusog ug imuha yung himuon nga ang imong dalampanan, ang imuha yung kadaganan. Yes, yes. Ang Dios nandiyon ug kana mo ampo na ka. Yes, totoo yan. Oo. Di, muna lagi no nga, paminsan, dili nato masabtan ang plan sa Ginoo. Mabita nang gingon din ako, ato ipagpatuloy to basa ang Philippians chapter 4 verses 6 to 7, no? Kanabang usahay di ta kasabot. Ay gingon ni Paul dito, no? But, eto din ha, for married couple, sabi pa nga dito, for married couples, blessings may look like, some blessings are only recognized in hindsight. Ibig sabihin, it refers to the ability to understand a situation or event only after it has happened. Kumbaga ba, kanabang naitabo na siya. Wala na to nabantayan. Mo na yung hindsight. Kanang, wala na to nabantayan. Hala, mo na dito ang blessing sa Ginoo. Oo. No? Yun, ito yung mga paminsan, yung palatandaan na may blessing na pala. Like number 1, the conflict that taught you to communicate better. Yes. Alam mo yung pagdadaanan mo muna ang trial or pagdadaanan mo muna ang conflict bago mo ma-realize na ganun pala makipag-communicate. Ganun pala. Kana bitang sunod di na nako tubuhaton. Oo. Hindi mahitabo Kay ni. kabalo na ka. Hindi mahitabo na po ni mo to akong himuon na. Oo, or dili kaya kanang ongoing mo sa inyong conflict pero kana bang wala nimo gipatulan or di kaya nakay gibuhat nga Yes. strategy nga inana wala ka kabantay nga ala ko na dito kanang way na Blessings. dito siya na bless na gid ni Lord akong heart nga kana bang maging patience ana. Pagpugong. Oo. So wala di na to mabantayan usahay. So pangalawa, the financial struggle that taught unity and trust. Yes. Diba? Yun bang paminsan no, hindi natin maiintindihan na bakit kami nagsistruggle sa finances Kay namin. tudluan mo na Oo. kailangan jud na adyo pa naghiusa og Yes. pagsalig. Because of that trial, dyan ka kasi matututo na si Lord pala talaga ay great provider. Yes. And then kahit na kayo ay kanabang nakaagi na mo ka ng grabing financial crisis pero wala gihapon mo na give up, nagpabilin gihapon mong duha, no? Or di kaya kamo tibuok pamilya, nagpabilin gihapon mo. Kanabang mo na siyang timailhan nga naa na day mo sa right path. Yes. And lastly, the season of waiting that deepened your dependence of God. Yes. Ibig sabihin nito, Kuya Jerry, no, na dumaan kayo sa season na kahit na kayo naghihintay, pero luyo pa ni Ana, kaya mo magina ibig sabihin sa hindsight, luyo pa ni Ana, kanang inyong paghulat, it deepened your dependence on God. Oo. Kanang mas nilalong pa ang inyong pagdepend sa Ginoo. Kana bang ingon nga wala jimi laing mahimuan ni Lord, ikaw jud ang paglaom. So kan ka naga salig jud ka sa atong Ginoo. Yes.
Alam mo, minsan, Kuya Jerry, mahirap ito natin ma-recognize. Itong mga blessings na recognized in hindsight. Ang maganda lang po nating ang gawin dito is that i-change po natin ang ating attitude Yes. when it comes to facing the trials. Yun bang, pag dumating ang trial sa atin, wag natin isipin agad nga, grabe po ni, nanapod ni, pagsulay na po. Wag natin isipin na ganun. Kundi, isipin natin na may purpose yan lahat. At isa din Love, huwag tayong nakafocus lagi sa mga material na bagay. Kasi minsan, na mislead tayo niyan, no? Kadalasan kasi Love, akala natin itong mga material blessing itong natanggap natin. All the blessing yan. Pero hindi lahat material lang. May mga din Love, mga when it comes sa inyong attitude, that is a part of blessings. Malaking yan, Kuya Jerry, malaking kanang dako kayo yung impact ng attitude kung saan mo pag-react pag moabot ang mga pagsulay. So, yun na, do not count you do not count the battles, count your blessings. Kaya nga, ang sabi diyan Love sa Philippians chapter 4 verse 7, the peace of God will guard your hearts. Ang ganda yan Love ng ating Bible verse. And your minds in Christ Jesus. Yes. Yan. Peace in marriage is not the absence of conflict. It is the presence of God guarding two hearts. Yan ang magandang promise ng Panginoon. Kasi nga, sabi niya, the peace of God, nandyan lang to guard our hearts and minds. Kaya, kapit lang tayo, no? Minsan, hindi natin maintindihan, hindi natin naiintindihan, no? Ang mga nangyayari sa atin. Yes. To the point of giving up na tayo. Yun bang, ay, Lord, kanang di na jud ko ani. Gusto na ko nga mo kalas ani nga marriage. But, wag po natin yung gawing choice. Wag natin gawing option. Yes, wag natin gawing option yan na kumalas tayo sa ating buhay mag-asawa. But let's pray and trust God sa kanyang mga plano sa atin. At ang ating pangatlong punto na pag-uusapan sa umagang ito, Kuya Jerry, gratitude transforms marriage. Ang pagkamapasalamaton di ay Love mo ay sekreto. When married couples choose gratitude, something powerful happens. Yes. Una dyan, complaints decrease. Yan. Wala na yung mga complaints. Unsa man ni Lord, oy, kakapoy na ba kay ani? Wala lain ani? Ang atong pagka-reklamador, pagka-bagulbulan, makinahinay na siyang kawala. Pangalawa, gentleness increase. Yes. Complaints decrease, gentleness increase. Pangatlo, respect is restored. Totoo. Nare-restore yung respeto mo sa iyong asawa. Yeah. Kung mas pinili mong maging grateful o ka na bang mas mapasalamaton ka. Yeah. So, yun ang mangyari. Gratitude reminds husbands and wives that, number one, your spouse is not your enemy. Ito yung inuulit natin isa sa mga few topic months natin ago. No, isa sa mga topic natin few months ago that your spouse is not your enemy. Minsan, minsan nawawala na yun Kompetensya, kalaban. Parang ginagawa mo na yung kalaban mo na yung asawa mo. Kompetensya mo pa, no? Pangalawa, the problem is not bigger than God. Yun yung dapat nating isipin at i-mindset, kapatid, no? Na ang problema, hindi yan malaki. Mas malaki ang ating Panginoon. Diyos. Yes, sa ating mga problema. At pangatlo, your marriage is still a work in progress, not a finished story. Kahit pa ilang years na kayong sa buhay mag-asawa, kahit 50 years, 60 years, 100 years, always remember that you're still a work in progress. Yes. Wala pang finished story, wala pang ending eh. Mga nag-iingon bitaw nga nagkadugay, wala nagpasabot nga diha na makaingon ka nga perfect na nga mo ang kinabuhi. Yes. As a couple. Pero still nag-learn ra gihapon ta ni ana nga stage. Kaya nga sabi sa book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything. Ang ganda. Yes. Kung sa ato ang kinabuhing magtiayon, mag-asawa, naadyo'y panahon para kita muuswag ug mutubo ug mu-increase ang atong pagpailob sa matag usa. Some seasons in marriage are for celebration. Yes, totoo. Others are for endurance.
both seasons carry blessings. Yes, kaya sabi ng Ecclesiastes, no, chapter 3 verse 1, kahit ano pa mang season yan. Sabi pa nga dyan na kung ang mga prutas ay seasonal po ditong seasonal po ning marriage, no, kay naay year or naay season nga dili gyud siya ingon nga makaingon gyud ka nga dili para sa inyo ni nga season kay grabe nga paglutos sa problema, no. And there are also season nga kanabang amo jud ni kinagsunod-sunod ang blessings, ang mga dati na mo nga gipangandoy natupad, no. But always remember, kapatid, that both seasons they carry blessings. Minsan lang nagtatago yan sila hindsight. Hindi natin napapansin. Pero kailangan nating kailangan tayong maging sensitive para mas ma-appreciate natin ng Panginoon kung paano siya mag-work, especially in troubled times. Yes. Yun. And let's go to our next na pag-uusapan ng pang-apat. Ito na yung a year-end reflection for married couples. Ano ba yung year-end reflections natin this year, 2025? Totoo. No, may mga maraming blessings ba na ano tayong ba yung mga, natanggap? ano ba yung na-reflect natin throughout the year from January up to ngayon, no? 2025. Number one, what battles, itanong niyo itong dalawa, kayo mag-asawa. What battles did we face this year as husband and wife? Ang dami siguro. Pag-usapan niyo, alam mo maganda to, Kuya Jerry. Parang gumawa ng journal. Journal. Na tapos doon isulat na ano ba yung battles kaya be? Kanang mag-evaluate daw ta unsa tong mga pinakabugat kay nato nga pagsulay sa tong kinabuhi. Number one, yun. Number two, how did God sustain us even when we were tired or discouraged? Imo nang ikuan. I-reflect natin. At nandyan, marami kang mga testimonies na magawa. Maganda yan, Kuya Jerry, no? Lalong-lalo na pagpasok ng January 2026. Maganda yan na i-share natin agad yung mga kanabang na mga na-overcome ninyong mga trials. Yes. Pangatlo, what blessings did we overlook because we were too focused on survival? Kanina. Totoo to, ha. Sometimes for survival na lang. Kanabang, makasurvive lang yun mi aning tuiga, Lord, fights na. Sometimes kanang ma-overlook na to, di na natong mapansin mong God unsa tong mga gagmay nga mga miracles, mga blessings. Mga to alang basta makasurvive na ta ani, okay. Makasurvive na ta. So, ano ba, meron ba kayo mga na-overlook? No? Meron ba kayo mga na-overlook kasi focus kayo sa para survival. Pang-apat, how did this year mature our marriage even through pain? Paano kayo minature ni Lord sa taong ito? Paano niya kayo ginawang mature sa taong ito? So, yun, no, mga kapatid. So, encourage couples to name. Number one dyan, one blessings in their spouse. Ito yung magandang gawin, Kuya Jerry, pagkatapos nilang i-reflect, pagkatapos sila mag-reflect ng ito mga questions na to, no, ito yung magandang gawin. You name kung ano yung one blessing sa spouse mo. Yun, no. Pangalawa dyan, one lesson God taught them. No, imuha nang ikuan isulat nimo pangunsa ka na learn o gituluan ka sa Dios bahin ni ana. And number 3, one reason they are still thankful for their marriage. Ito maganda to, Kuya Jerry, especially for those na nagsistruggle sa kanilang buhay mag-asawa, and then you're going through grabe na kanabang struggle ninyo na to the point nga parang nasa point na kayo, napipili kayo kung ipadayon pa ba or magstay pa ba taani or dili na. Eto maganda, gawin niyo muna to. Mag-reflect muna kayo. And then tingnan mo ulit yung spouse mo. Ano ba yung isang blessing na nasa kanya? Ano ba yung isang lesson na na-learn mo sa inyong buhay mag-asawa throughout the year 2025? At ano ba yung rason mo para maging thankful ka pa rin sa partner mo? Kasi I believe ang partner mo, blessing yan sa'yo. Na binigay sa'yo ng Panginoon. Imagine, sabi pa nga nila, Kuya Jerry, kaya nga tinatawag kayong two different people. No? Kasi hindi kaya madali magmahal ng hindi mo kadugo. Yun
yun bang everyday dapat piliin mo yung spouse mo? Kasi kung hindi mo pipiliin yung spouse mo, ikaw nga pinili ka niya, everyday pinili ka niya. Oo. Kahit na ganyan ka, kahit na meron tayong mga imperfections, pinili pa rin tayo ng ating mga asawa. Yes. So dapat din, ganun din pala tayo. Piliin din natin ang ating mga asawa. Kasi nga, kahit na may mga imperfections sila, yun dapat ang tingnan natin before this year ends, yun dapat ang i-reflect natin. Ayun, yun ang ating pang-apat. Pang-apat, yes. And dumako na tayo sa ating panghuli at eto na yung napakagandang encouragement din sa ating mga couples. Gratitude prepares marriage for the new year. Ayan, oo. Kaya nga mga kapatid, a grateful marriage enters the new year differently. Totoo. Ang una dyan, not with resentment, but with humility. Walaan na gyud ang imuhang kasuko. Kana bang imong kaligut-gut, imong kalagot ana imuhang asawa. Kung meron ka mang tinatago pang hinanakit diyan, tanggalin mo na 'yan bago ka kana bang mutagbo sa 2026. Oo. No, and then accept it. Kung meron din kamalian sa iyo, accept it with humility. Oo, ana dyon. Kana po pagdawat sa mga kagulingon nga kung nagkamali siya, nya kung naapog kay kamalian, dawaton jud. Yes, totoo yan. Ibanan sa pagpaubos. At yan. At ang pangalawa dyan at love, not with fear, but with trust. Dili kay na dili kay na ulipon ka sa kahadlo kay usahay man gud at love kani bitong naguna na ang kahadlok, dili naman gud ka maka-focus kung unsa imong buhaton. Yes. But kung ikaw na ay pagsalig sa Ginoo, ikaw nangayo sa Ginoo, kana bitong i-present nimo sa Ginoo ang tanan nimong panginahanglan, ilisdan na sa Ginoo ang kahadlok diha sa pagsalig. Yes, totoo yan. Kaya nga mga kapatid, no, ayaw na ibutang sa imong kasing-kasing sa imong mind na ingon ka mahadlok ko sa may tabo uban sa imong asawa this year 2026 unsa na po kay mga problema. No, wapag no na imo na pasalamat na Ginoo sa year 2025 hadlok na bugas sa 2026. Yes. Kundili Kanang pangunahan na nimo. kundili imuhang saligan na ang Dios daan niya na by year 2026 ang Dios iyahan nang gisecure ang imuhang pamilya. Ayan. At ang panghuli dyan, not with perfection. Ayaw yun na ang perfect kanunay. Nadyo na yung mga pagsulay. But with hope. Kinahanglan aduna kay paglaom. O kanang paglaom igsuon walay lain atong lauman na kundi ang Dios lang jud. Yes. Why? Because si God lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari natin sa ating future. Yes. Kaya this year, no, mga ka-Family Matters, mga ka-hashtag Wednesday edition, no, sa mga couples na nakikinig dyan, sabi ng ating Bible verse from the 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kung ano man yung kinakaharap mo ngayon before the year ends, try natin magpasalamat sa Panginoon. No, give thanks to the Lord. Sabi nga dyan, kahit na ano pa yung mga hinaharap, kahit na minsan ang hirap i-celebrate, minsan ang hirap harapin ang 2026 kasi nga may mga pagsubok, no? But ito yung mga masasabi namin sa inyo. Pasalamatan natin ang Panginoon. Yung asawa mo, blessing yan ng Panginoon. Kaya pasalamatan mo ang Panginoon sa araw-araw. When married couples learn to count blessings, no, not just battles, they begin the new year hand in hand with God, confident and that the same Lord who carried them through this year will lead them again. Yan po ilagay natin sa isipan natin lagi, na kung itong taon na to, masasabi man natin na, naku, this is not my year, kasi nga, grabe yung mga pagsubok. Pero ito pong tandaan mo, na our God is the same yesterday, sa year 2025, He's the same, and He will still be the same sa 2026. He is still a faithful God. He is still a good Father sa atin, and He will always answer our prayers. Alam mo, kapatid, no matter how unfaithful we are, ang Panginoon,
faithful talaga siya sa kanyang mga promises. Mm. Kaya dun tayo kumapit. Yes, kapit lang po mga kapatid. I'm sure may Diyos po tayo na handang umaalala Yes, sa yes, atin totoo yan. sa buhay mag-asawa. Yes. And in, sa katapusan, kasi nasa hulihan na tayo talaga, Kuya Yes. Jerry, before talaga matapos itong taong ito, alam ko tayo ay busy na ngayon sa Mamayang ating gabi. mga Yes. Mamayang gabi. Busy na, no? Marami na nagluluto. Kayo ba dyan ay nakikinig sa ating programa ngayon Oo. while nagpre-prepare ng ating Busy. handa mamaya. Ito yung tandaan natin, kapatid. In marriage, alam mo, madali lang i-count ang mga battles. Yes. Kagaya ng misunderstandings, unmet expectations, financial pressures, ang arguments, and seasons of silence. Sometimes, couples remember the wounds more clearly than the wins. Ito. But today, God invites husbands and wives to pause and count their blessings. Ayan. Today po, let's choose gratitude over complaint. Speak appreciation instead of accusation. Yan po yung gawin natin starting today. I-practice na natin yan para pagdating ng 2026, Pagkabukas. yes, ginagawa na natin. Oh. Pray together, not only for solutions, but also in thanksgiving. Yes. Because a marriage that counts blessings will always find strength to face the battles together with God at the center. Wow. At yun, Ate Love, ang ating napag-discuss ngayong umaga Yes, oo. tungkol po sa counting blessings, not just battles. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating panalangin. Tayo manalangin po mga kapatid at isama na rin natin ang pagpapasalamat sa ating Diyos sa buong taon, year Yes. 2025, at papasok na po tayo sa bagong taon, year 2026. Ayan, tayo po yung manalangin mga kapatid. Aming Diyos na Ama na nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito. Ginoo, amo ang ginapasalamatan tibuok na mong kinabuhi tungod kay maayo ikaw sa among kinabuhi. Bisan pa Ginoo sa tanang panghitabo niining 2025, I'm sure o God nga daghan klase jud nga mga pagsulay ug dili lang dai mo focus sa mga material nga mga blessings nga among nadawat kundi sa mga butang pod Lord nga bisan sa ginagmay o bisan pa man Ginoo sa mga kinaiyahan nga nagauswag, naga-improve ang among mga kinabuhi labi na sa among mga pamatasan. Dang salamat Lord ug mauna ang among mga blessings di ay nga kami jud mitubo. Uban ni kami o Dios sa bag-ong tuig na usab ug kanunay ikaw magabubo sa grasya ug sa panalangin nga ang matag usa kanunay magkahiusa diha sa kinabuhing magtiayon sa buhay mag-asawa po Panginoon. At naway ang iyong panalangin at ang iyong mga protection ay laging balot Panginoon sa kanilang buhay pamilya. At ito pong lahat ay aming pinapasalamat at dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. Advance Happy New Year po Yes, sa ating lahat. advance. And ingat-ingat po tayo lagi sa ating pagse-celebrate. And we would like to also thank our technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programa ang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa Sa pagtataguyod pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day po sa lahat and Happy New Year! Happy New Year. God bless and bye-bye.